Julie Patidungan, patay na raw dahil dito. Sino nga ba si Julie Patidungan? Kilala si alias na Totoy na lumutang bilang whistleblower na nagpakilala bilang isa sa mga sangkot sa pangkat na umano'y responsable sa mga kidnap murder case ng mga sabungero sa Luzon. Ayon sa pahayag niya, sinabing tinutugisin ang mga sabungero dahil sa match fixing at double crossing. Hinayaang ng malumanay via plastic ties at sabayang pag-tanggal gamit ang tie wires. Ipinasa ni Patidungan sa Napolcom noong July 14 kasamang retiradong pulis General Jonel Estomo na tinatanggap umano ng 70 milyon kada buwan mula kay Atong Ang. Sinabing tinutugisin ang mga sabungero mula sa farms dinala sa Taal Lake at pinatay. Noong July 17, kinumpirma ni Police General Torre na nagbigay na ng pahayag kay Totoy ang CIDG sa ilalim ng suporta ng DOJ. Nahukay mula sa Taal Lake ang human bone fragments kabilang nasa loob ng sack. Layunin itong i-DNA test upang maiugnay ito sa mga nawalang sabungero. Ayon kay Torre, ang mga butong ito ay sasailalim sa DNA profiling. Posibleng matagalan ng 5 hanggang 7 araw para matransform at ma-crossmatch sa DNA ng mga pamilya ng missing sabungeros na nagpasailalim na ng DNA swab. Umabot na sa 12 hanggang 18 samples ng pamilya. Isa sa mga paunahing hamon ng proseso ay ang pagiging stagnant ng tubig sa Taal Lake na may sulfuric content kung kaya't posibleng mahirapan ang DNA extraction. Kung ang DNA testing ay magko-corroborate, ito ay magiging malakas na pamamatibay ng ebidensya na nagpapatunay sa mga sinasabi ni Patidungan. Mga biktimang pawang sabungero na pinatay at itinapon sa tubig. Ayon sa DOJ Miko Clavano, kahit wala pang headcount o opisyal na resulta, ihahanda na ang DNA bank para sa paghahambing ng sampol ng biktima laban sa pinanghihinalaang labi. Tataas ang kredibilidad ni Patidungan kapag napatunayan ng DNA na totoong sabungero ang na-recover ng mga buto. Kung ma-confirm ang pagpapakilala ng mga buto sa missing sabungeros, posibleng madagdag ang DOJ ng murder charges kasabay ng kidnapping laban sa mga inakusahan. Kung marami pang remains na matagpuan o ma-identify, maaring mas malawak at sistematiko ang network ng krimen. Pinagpaplanuhan ng DOJ ang karagdagang investigasyon sa tawag ni Totoy habang ang PNP ay nagpapatuloy sa paghahanap sa lake. Ayon kay retired General Estomo, itinanggi ang akusasyon ni Patidungan at nagdemand ng public apology. Nag-anunsyo rin si Estomo ng pagbawi sa kanyang binibitiwang pahayag at sinabing kasali sa docket para sa charges. Sabi naman ni Ako Bisaya Representative Sunny Lagon, itinanggi niyang mariin ang sinabi ni Totoy bilang baseless and malicious na sinasabing walang ebidensya laban sa kanya. Sa press conference, nakita si Totoy kasama ang pamilya ng mga biktima. Nagbigay ng maikling salaysay sa harap ng media kasabay ng inihain niyang reklamo. Sa kaligitnaan ng investigasyon, may mga nagpapakalat ng false rumors na patay na si Julie Patidungan at ito ay walang ebidensya. Pinanindigan ni Totoy ang kanyang mga hakbang, dokumentado niyang lumabas sa media. Naglabas ng reklamo nitong nakaraang mga araw, kaya malinaw na siya ay buhay at aktibo sa proseso. Si Julie Patidungan ay buhay. Matatag sa kanyang testimonya at legal na hakbang at patuloy ang investigasyon, kaugnay ng pagkawala ng sabungero. Ang balitang pumanaw siya ay bahagi lamang ng maling impormasyon, walang basihan at minalabis.